Norwegian version ng Wechsler Preschool and Primary Skills of Intelligence upang malaman ang kanilang intellectual capacity, gayon din yung ratings ng kanilang performance sa verbal at non-verbal tasks. At ayon dito, lumitaw sa pag-aaral na mas mataas ng 11 puntos ang IQ test ng mga batang eksklusibong pinasuso ng gatas ng ina sa loob ng 24 weeks. Kaya sa mga batang pinasuso ng gatas ng ina sa loob lamang ng 12 weeks. Bukod dito, pinasisinungalingan din sa nasabing pag-aaral na bukod sa breastfeeding, kailangan ng infant formula at cereal upang mabilis na madating ang normal size ng mga batang isinilang na maliit at kulang sa timbang. Actually, totoo yan, Atipe, yung iba, sabi nila para daw mabilis lumaki yung anak nila, basta meron lang daw support ng cereals. Anyway, talagang kailangan ng cereals. But iba pa rin yung talagang gatas ng ina. Saka siguro sabay mo. Isabay mo, 'di ba? Mas maganda kung after 6 months sumususo pa rin. O di sabay mo yung pagkain niya, medyo babawas na 'yun 'di ba? Okay, so napakaganda pala magpasuso, no? At sabi nga, mayroon pang isa tayong maaaring makatulong, mga dapat namang gawin ng ina at ay hindi maaring mag-breastfeed. Yung mga nanay na hindi pwedeng mag-breastfeeding, ano kaya yung pwede? Kasi ako noon, hindi ko nga alam itong mga ganito. Kaya hindi ako nagpasuso talaga dahil umaalis nga ako. So ano ba yung mga pwedeng gawin ng isang ina para siya ay matutong mag-breastfeeding? Sabi nga dito, no, pinapayo ng World Health Organization na piliin ang karapat-dapat na breast milk substitute batay sa rekomendasyon ng kanilang doktor. Ipinapayo na ang sanggol ay pwedeng pasusuhin ng ibang ina na may sapat na gatas. Ito yung tinatawag na wet nursing. Ay, naku. Ate Cory, alam mo ba na yung kapatid ko nagpapasuso sa mga anak ko? Yon, di pwede pala yon. Okay. Kapag ang ina naman ay walang kakayahan ng direktang magpasuso o kaya hindi sapat ang gatas na lumalabas sa kanya, ipinapayo naman mas mainam ilagay sa isang tasa ang gatas sa halip na sa feeding bottle. Gumamit ng kutsarita at itong ipainom sa sanggol ang gatas. Subalit dapat tiyaking malinis at pinakuluan ng mga kasangkapan sa pagpapasuso ng bata bago ito gamitin. Sa mga nagpapasuso ng gatas ng ina, ugaliin ang mga sumusunod. Yan. Pagsasabon ng kamay bago at matapos kumain. At makarang gumamit ng palikuran. Yan. Importante yan. Ano? Lutuing mabuti ang inyong pagkain. Tiyaking malinis ang tubig na iniinom at kumain ng masustansyang pagkain. Lagi nating tandaan ang pagkain ng masustansya at pagiging malinis sa katawan ang pinakamabisang paraan upang maging malusog ang ina at sanggol. At upang makatiyak naman na tuloy-tuloy ang supply ng gatas ng ina, ipinapayong uminom ng maraming fruit juices. Yan. At para, well, of course, yung sabi nga nila yung mga leafy vegetable, yung green leafy vegetable, Cory, yung mga soup na niluto dyan, halimbawa yung isa yung malunggay, sinasabi nila, di ba? Yung mga fruit juices, calamansi juices, yan yung mga magaganda. At sabi pa nga ito, siguro ito yung isa pa rin sa napakaganda rin na, yung diabetes ba? Yan. Diabetes ay, Well, okay, back to the program. Sorry po, pero medyo may technical na problema po dito sa ating estasyon. Sabi nga natin, ang breastfeeding daw ay nakatulong laban sa pagkakaroon ng diabetes. Well, totoo ito, no? Sabi nila, upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng diabetes ang isang ina. Tinatayang 75% mula sa nasabing mga kababaihan, out of 240,000 kababaihan kung saan sinubaybayan yung kanilang health status at health-related habits. Na 75% mula sa nasabing mga kababaihan ang eksklusibong nagpasuso ng kanilang gatas sa kanilang mga supling. So, lumilitaw sa nasabing pag-aaral na may protective effect ang breastfeeding laban sa pagde-develop ng diabetes sa isang ina. Napatunayang mas mababa ang tsansang magkaroon ng type 2 diabetes ang isang ina kung siya ay may mahabang panahong nag-breastfeed. Batay pa din sa result ng nasabing pag-aaral na babawasan ng 44% ang panganib na magka-diabetes ng isang inang tumagal na 1 taon ang kanilang lactation at pagpapasuso sa kanilang supling. So it means to say, I'm very much safe. oo nga. Yan. Okay.
okay yan Well, medyo maiksi na naman ang ating oras, pero alam mo, itutuloy-tuloy pa rin natin to. Kasi dapat may iba pa tayo ituturo sa kanila. Pero maganda nga ata ito, no? Sa susunod po, pag-usapan natin yung namang panganib ng cancer sa suso. Nababawasan o nalilesen ang pag nagpapasuso ng gatas ang isang ina. At yun din yung mga breast cancer, 'di ba? Isa 'yan. So medyo pag-usapan natin 'yan sa mga susunod at saka yung emotional health daw. Physical closeness at emotional health ng kanyang mag-ina, 'di ba? Yun yung mga ganyan. Pag-usapan po natin 'yan sa mga susunod nating programa dahil medyo kapisan naman tayo sa oras. Ulitin po namin sa inyo, lagi po kayo magpasuso, 'di ba? Ng inyong mga babies kasi dito ay talaga namang ibig sabihin ay maraming kaligtasan, maraming mga benefits ang naglalam, 'di ba, Cory? And it's another way of also of showing our love and care for our children. Yan. Closeness, Mm-mm. 'di ba? Yun yung sinasabi. Kaya sa tamang agwat ng pamilya, pamilya ay aangat, ibig sabihin. So sa pagpapasuso, isa 'to napakaraming mga benepisyong dapat nating tatandaan sa lahat po ng mga binabanggit natin. Well, wala naman tayong oras. Cory, paalam ka na. Okay, sabi nga natin, life never seems to be the way we want it to be, but live it the best way we can. There is no perfect life, but we can let God fill it with perfect moments. Till next week! At sa lahat, kung tayo po isama-sama, ating matutugunan ang lahat ng problemang kinakaharap ng ating sektor na kinabibilangan. Kahit huwag tayong mag-aksaya ng panahon, kung kaya mo, kaya nating lahat. At para sa mga kababaihan na hangad ang programang ito ang inyong kalusugan o hangad ng ating programa, ang inyong pong kalusugan. Unahin ninyo ang sariling kalusugan bago ang iba. Magpakonsulta, huwag mamaya na, huwag bukas, ngayon na. Ito po ang inyong lingkod, Feni Codemus, at ang ating ate Cory. Mabalas po. Happy New Year. Merry Christmas! Merry Christmas po and Happy New Madaling Year. gawin. Ang NFP ay base sa pag-oobserba ng natural na senyales kung kailan mabubuntis o di mabubuntis ang babae. Mas maganda kung 3 hanggang 5 taon ang agwat ng panganganak. Correct ka dyan. Natural! Pamilya'y paunlarin. Mag-natural family planning. Call NFP hotlines 531-6502 and 535-2226. Hatid sa inyo ng Popcom at ng himpilang ito. Maski mahirap ang buhay, kakayanin to. Para sa inyong kapakanan, ibibigay kahit ano. Dahan-dahan nating mararating ang ating pangarap. Sa ating pagtutulungan, ginhawa ay malalasap. May pag-asang gumanda ang buhay sa tamang pag-aagwat. Basta tayo'y maging responsableng magulang sa ating mga anak. May pag-asang gumanda ang buhay at pamilya'y umangat. Sa ating mga anak ay ipanama ang kalinga. Sa tamang agwat, pamilya'y aangat. Pagmamahal. Hatid sa inyo ng Commission on Population at ng himpilang ito.